Ang i-discuss ko po ngayon ay ito pong topic na ito. Yung unang problema, ano ang pre-industrial na kapitalismo bilang unang dahilan ng mga problema ng lipunang Pilipino? Yan po ang pupukusan ko sa pagtalakay ngayon. So yan Yan ang natin, mga kabunyog, mga kababayan. So may prepare po akong mga visuals para diyan. Ito po. Ano ang pre-industrial na kapitalismo bilang unang dahilan ng mga problema ng lipunang Pilipino? Una mga kabunyog, mga kababayan, ang ibig pong sabihin ng pre-industrial na kapitalismo, kasi kung titingnan natin sa mga bansa sa Europa, sa mga bansa na sa North America, tulad ng US at Canada, kahit yung mga mauunlad na bansa sa Asia tulad ng Japan, yung mga bansa po na yan ay industrialisado na. Ibig sabihin po ng industrialisado, lumilikha na sila ng makina. Lumilikha na ng mga makina, lumilikha na ng mga sasakyan, lumilikha na ng mga barko, lumilikha na ng mga computers, ng mga heavy equipments. Yan po yung sinasabi nating industrialisasyon. Ngayon, ang industrialisasyon, 1700s pa to 1800s, ang Europa nag-industrialize na. Yan po yung ibig sabihin natin ng Industrial Revolution. Pero, matapos yung sa Europa, yung mga ibang bansa nag-industrialize na din. Kahit yung nitong huli, kahit yung bansang South Korea, industrialized na rin. Ang Taiwan, nag-industrialize na. Marami pang mga bansa ang nag-industrialize na. Sa pagdaan ng panahon, marami pang mga bansa sa mundo ang umabot na sa industrialization. Naging na silang mga industrial na kapitalistang bansa. Napakabilis ng kanilang pag-unlad. Pero ang Pilipinas, mula pa noon hanggang ngayon, ay hindi pa rin nagiging industrial na bansa. Nananatili pa rin tayong pre-industrial. Yung po ang ibig sabihin noon. Ano ang pre-industrial na kapitalismo? Mula pa noon hanggang ngayon, wala pa tayong industrialisasyon. Yan po ang ibig sabihin ng pre-industrial na kapitalismo. Mayroon ng mga kapital sa Pilipinas, mayroon ng mga negosyo. Laganap na ang mga negosyo at kapital. Pero hindi pa rin ganap na maunlad ang kapitalismo sa bansa natin. Sa ilang mga lugar ay parang maunlad na ang Pilipinas. Tingnan nyo dyan sa picture sa Makati. Pero ito ay putak-putak lamang. Ang malawak na bahagi ng Pilipinas ay atrasado pa rin at hindi maunlad. Yan po ang katotohanan. Wala ring tunay na industrialisasyon ang Pilipinas. Nananatili itong walang mga mabibigat na industriya o heavy or capital goods industries. Tingnan nyo po sa picture. Makikita nyo sa picture, may tunawan ng bakal, may pagawaan ng bakal. At mula dyan, nakakalikha ng mga barko, nakakalikha ng mga sasakyan, eroplano. Yan po yung sinasabi nating totoong industrialisasyon. Yan po ang sitwasyon ng Pilipinas. Kaya nakakalungkot na ang Pilipinas ay mayaman sa mineral. Actually, ang mga ginagamit sa paglikha niyan, galing din naman sa atin. Ang mga raw materials niyan, tama po kayo. Pero, ang nakakalungkot, napakatagal ng panahon hanggang ngayon, wala tayong industrialisasyon. So, yan po ang problema na nakikita namin sa Pilipinas. Kailangan po nating solusyonan yan. Kasi, pag hindi natin solusyonan yan, hindi uunlad ang ating bayan. Marami ang mga walang hanap buhay. Yan po ang problema ng ating bansa. So, dahil walang tunay na industrialisasyon, sobra-sobra ang kakulangan ng mga trabaho sa loob ng bansa. Nakikita nyo dyan, nakapila. Ang mga job fair, may mag-a-apply sa job fair, mga 5,000, ang makukuha lang, 1,000 o 500. Sobra-sobra ang kakulangan ng mga trabaho sa loob ng bansa. Marami ang nangingibang bayan o mga overseas Filipino workers, OFWs. Ngayon, mayroong mga kapitalista sa Pilipinas na mayayaman. Tinatawag nga natin mga oligarko. Itong mga malalaking lokal na kapitalista ay mas nagninegosyo ng mga malls at iba pa. Mga resort, ay mga real estate, mga bangko. Yan ang negosyo ng mga malalaking lokal na kapitalista.
hindi sila nag-i-invest sa mga mabibigat na industriyang mag-i-industrialisahan ng bansa. Yan ang malungkot. Kasi kung sa kapital, maraming kapital. Sila Henry C., sila Gokong Wei, sila Villar, sila Razon, Abuitis. Maraming kapital yung mga yan. Kaya lang, ang investments nila hindi sa mabibigat na mga industriya, kundi sa mga malls, sa mga kondo, sa mga bangko. Yan ang kanilang investments. Bukod sa mga malls, nagninegosyo rin ang mga malalaking lokal na kapitalista sa mga kondo. Ipinagmamalaki rin ng gobyerno ang mga paglaganap ng mga call centers o BPO. Okay naman po yung mga BPO call centers, pero ilan lang naman ang mabibigyan ng trabaho niyan. Ang mga negosyong ito ay hindi naman magpapa-industrialisa sa Pilipinas. Pero limpak-limpak na tubo pa rin ang nakukuha ng mga kapitalistang mayayaman. Kung bagang iniisip ng mga lokal na kapitalistang mayayaman, tulad ng mga Villar, Gokong Wei, Razon, Abuitis, C, ang iniisip nila, kahit naman hindi sila mag-invest sa industrialisasyon, ano pa rin, malaki pa rin ang tubo nila. Sobrang tubo pa rin ang makukuha nila. So bakit pa mag-i-invest sa mga mabibigat na industriya? Sa tingin kasi nila, ang mga mabibigat na industriya na yan, yung industrialisasyon talaga, matagal ang return of investments. Kumbaga mag-i-invest ka dyan ng malaki, tapos mga 20 years pa bago mo makabalik yung investment mo. Samantalang sa mga malls, ay madali lang. Pag nayari na ng malls, may mag-occupy na, kikita ka na. Pero kung iniisip nila yung kaunlaran ng Pilipinas, kung gusto nilang mag-contribute sa pagpapaunlad ng Pilipinas, dapat mag-invest sila sa industrialisasyon. Kasi ito yung mag-create ng mga kabuhayan. Yan po yung malungkot Kasi yung mga malalaking negosyante sa ating bansa, hindi naman nag-i-invest sa industrialisasyon. Ngayon, kung may mga lokal man na manufacturing, kasi mayroon din tayong lokal na manufacturing, pero ito ay mga pagawaan ng alak, sigarilyo, yan po ang lokal na manufacturing natin. Pagawaan ng alak, tulad ng Emperador o pag-aarian ng TAN, ang aside sa alak, sigarilyo, o halimbawa si Lusyutan, napakayaman yan, pero mas nagninegosyo siya sa Fortune, yung mga sigarilyo ng Fortune Tobacco Corporation, kaysa sa industrialization. O kaya dressed chicken, Pure Foods, Swift ng Concepcion, mga pagkain tulad ng Universal Robina. Ang Universal Robina, mga Gokong Wei, pagkain. Hindi natin sinasabing hindi kailangan yung mga yan. Hindi natin sinasabi na hindi kailangan ang pagpuproseso ng pagkain. In fact, kailangan yan. Kaya lang, kailangan din natin ng industrialisasyon. Kasi yan yung magpo-provide ng mga trabaho talaga sa ating bansa. So yan, yan po yung natin. Ngayon, ang may sapat sanang kakayahan at kapital ang Pilipinas. Paano natin nasabi? Kasi ang sabi ng iba, kulang kasi tayo, attorney, sa kapital. Hindi po totoo. May sapat na kakayahan at kapital ang Pilipinas. Kakayahan. Sino ba yung mga nagtatrabaho sa mga pagawaan ng barko sa ibang bansa? Sinong gumagawa ng mga barko sa South Korea, sa Hyundai, sa Japan? Sinong gumagawa ng mga sasakyan, mga eroplano sa Boeing? Mga Pilipino na mga manggagawa, pati mga engineers. Kaya yung ating mga may kakayahang Pilipino, sila yung nagpapaunlad ng ibang bansa. Mayroon din tayong kapital, napakayaman. O tingnan nyo dyan sa kanan. Luma na yan. 2019 pa yan na Forbes richest Filipinos. O tingnan nyo, $1 billion ang pag-aari nila. So ibig sabihin, kung magagamit kung mag-i-invest sila sa industrialisasyon, kaya At pangalawa, kahit na nga hindi na lang yung mga lokal na negosyante, yung gobyerno mismo, pwede namang mag-invest ang gobyerno sa industrialisasyon. May pera ba ang gobyerno? Oo. Ay yung nawawala nga sa Parmali, 12 billion pesos. Yung sa PhilHealth, 15 billion pesos. So napakaraming. Mayroon ngang pondo sa confidential at intelligence funds. Mayroon ngang pondo sa LCAP. O di ba? Billions ang pera na yan na nasasayang sa halip na gamitin sa industrialisasyon. So yan po ang malungkot. Ngayon ang tanong, paano ba naging pre-industrial ang ekonomiya ng Pilipinas? Sa pinagdaanan natin, bakit tayo naging ganito?
Bakit ba tayo hindi umuunlad? Bakit nananatili tayong pre-industrial mula pa noon hanggang ngayon? Kailangan po nating balikan ang kasaysayan natin ng bansa natin kung gusto natin yang maunawaan. Una, nung mga taong 1700s at 1800s, ang Europa nagkakaroon na ng Industrial Revolution. Tingnan niyo po yung picture na nasa kaliwa. Yan po yung Industrial Revolution sa Europe. Nangangailangan na sila ng mga raw materials. Kaya ang nangyari sa Pilipinas, yung mga Espanyol dito, kinonvert sa mga hasyenda ang mga patanimang agrikultural. Halimbawa sa Negros, ginawa ang Negros na mga taniman ng tubo. Ang Ilocos, taniman ng tabako. Ang Bicol, mga abaka, nyug. Kaya ang nangyari, taga-supply ng hilaw na materyales ang Pilipinas sa pangangailangan ng Europa. Kaya nagkaroon na dito ng mga dayuhang namumuhunan dito, pumupunta na dito. Kaya lumilitaw na ang kapitalismo sa Pilipinas, mayroon ng mga binhi. Kasi yung Industrial Revolution sa Europe, nararanasan na yung epekto sa Pilipinas na positive na epekto. In fact, nagsimula ng sumigla ang kalakalan at lumitaw na ang binhi ng kapitalismo. Alam nyo ba na ang San Miguel, yung San Miguel Corporation, yung beer, tingnan nyo, may nakasulat San Miguel, since 1890. So ibig sabihin, 1890 pa, may pagawaan na ng beer ng San Miguel. At ang Bank of the Philippine Islands, Bangko, established 1851, tingnan nyo. Ang pinakaunang bangko sa Pilipinas ay ang Bank of the Philippine Islands. Ibig sabihin, 1851 pa, may bangko na sa Pilipinas. At mayroon ng produksyon ng beer. So, paunlad na ang Pilipinas sana. At mayroon na tayong mga mayayamang Pilipino, yung tinatawag nating mga ilustrado, tulad nila Rizal, nila Del Pilar, nila Luna. So, ibig sabihin, may kakayahan na ang bansa natin na umunlad. Kumbaga, yung mga nangyayari sa Europa may epekto sa Pilipinas. May lumilitaw ng mayayamang Pilipino na pwedeng magpasimula ng pagpapalago ng negosyo. Aside pa sa pumapasok na sa Pilipinas ang mga dayuhang kapital. Ayan. Kaya ang naisip ng mga Pilipino noon, para umunlad ang Pilipinas na magi talagang kapitalistang bansa na tulad ng Europa, kinakailangan yung kolonyalismong Kastila o Espanyol ay tapusin na. Kaya nagkaroon ng Rebolusyong Pilipino nung Katipunan. Pumutok yan noong 1896. Ano bang layunin yan? Ibagsak ang paghaharing Espanyol. Anong ipapalit? Itatayo ang Demokratikong Republika ng Pilipinas. So kumbaga, pag naibagsak yung kolonyalistang Espanyol, magiging republika ang Pilipinas. At papaunlarin na ang kapitalismo tulad ng Europa. Kasi yung mga leaders natin noon, naghahangad na sila ng industrialisasyon sa Pilipinas. Kasi nakapunta sila ng Europa na-inspire sila ng Europe. So gusto nilang kopyahin yung katayuan ng Europe na maunlad ang ekonomiya, may industrialisasyon, at ang gobyerno ay republika. Kaya nga nung nag-declare tayo ng independence, nagkaroon tayo ng sarili nating konstitusyon, yung Malolos Constitution. Kaya maganda na sana. In fact, yung mga negosyanteng Pilipino na may kaya, nagpapaunlad na sana ng Pilipinas. Kaya lang anong nangyari? Ang nangyari, tagumpay na sana ang revolusyon at naganap na ang deklarasyon ng kalayaan. Nagkaroon din rin ng Kongreso ng Malolos, Constitution ng 1899. Malaya na sana ang Pilipinas, patungo na sana tayo sa pag-unlad. Kaya lang, pumasok sa eksena ang imperialismong US at marahas na sinakop ang Pilipinas. Nang mga panahon na yan, tagumpay na sana tayo sa mga Kastila, bigla naman ang US ay nagiginang makapangyarihang bansa ng mga panahon na yan. Kaya anong nangyari? Anong nangyari sa Sa US, kailangan nila ng bansang masasakop kasi sobra-sobra yung produkto nila. Kailangan nila ng market at kailangan nila ng raw materials. So ang naisip ng US, kasi maunlad ng masyado ang US noon, kailangan niya ng kolonya, sakop. Inagaw niya ngayon sa Spain. Kaya nagkaroon ng Spanish-American War. Nung bandang huli, binili ng US mula sa Spain yung Treaty of Paris sa halagang $20 million. Kaya binili ng US ang Pilipinas sa Spain. Dahil nabili na ng US, kiniklaim na ngayon ng US yung Pilipinas. Ay siyempre lumaban ng mga Pilipino. Kaya nagkaroon tayo ng Philippine-American War. Tumagal yan mula 1899 to 1902. Hindi ko na masyadong ididetalye yung kasaysayan. Pero gusto kong ipakita
Ngayon, nang sinakop tayo ng US, anong ginawa ng US? Pinaunlad niya ba tayo? Ang ginawa ng US, hindi tayo pinaunlad ng todo. Kasi siyempre, kaya nga tayo sinakop ng US kasi kailangan niya yung ating, gusto niya tayong maging market eh. Kung mag-uunlad tayo na magiging kapitalistang bansa na tulad niya, ay hindi na natin bibilin ang mga makina niya. Tayo na yung magpuproduce ng mga makina natin. So hindi tayo pinayagan ng US na mag-industrialize. Yan po yung yan yung nangyari sa Pilipinas. Yung industrialization na pinakita ko kanina, papunta na tayo dun eh. Papunta na tayo dun. Pero pagpasok ng US, kumbaga inano tayo, in-stop yung ating industrialization. Ang ginawa lang sa atin, taga-supply tayo ng raw materials nila sa kanila. Pinanatiling atrasado ang Pilipinas. Hindi pinayagan ang Pilipinas na magtayo ng mga mabibigat na industriya tulad ng bakal at iba pa. Nagtayo rin ang imperialismong US ng mga pagawaan, totoo. Halimbawa, pagawaan ng tabako. Pero hindi ito mga tunay na mabibigat na industriya ang magpapaunlad ng kapitalismo. Ngayon, pinaunlad ng US ang transportasyon at komunikasyon. Yan naman ang accomplishment ng US. Yung ating transportasyon, pinaunlad lalo sa Manila at mga karatig na mga syudad para sumigla ang kalakalang pabor sa mga yaring produkto ng US. Siyempre, gusto ng US mapaunlad ang komunikasyon at transportasyon ng bansa para mabilis yung flow ng produktong papasok galing sa kanila at mabilis din yung paghakot ng mga produktong o hilaw na materyales palabas ng Pilipinas papunta sa kanila. Kaya, nagkaroon ngayon ng mga Pilipinong burgesyang mga komprador. Ang ibig kong sabihin, yung mga mayayamang Pilipino na lumitaw, hindi na industrial, kundi komprador na o komersyante, trading. Kaya ang nangyari, mula nung mga panahon ng Amerikano, kung kanina pinakita ko na yung mga mayayamang Pilipino, gusto nila industrialization. Pagpasok ng Amerikano, trading na ang ang mga negosyo. Hindi na sila naghangad ng industrialization. Yun ang naging problema natin. Kumbaga, yung ating mga negosyante, yung mayayaman, hindi tulad ng mga negosyante ng Japan na gusto talaga nila mag-industrialize. Sa Pilipinas, hindi na. Nang pumasok ang Amerikano, naging taga-supply sila ng raw material sa US at taga-bili ng mga finished products ng US. Sila nagbibenta sa Pilipinas. Trading. Yan yung tawag po natin, komersyante. Ngayon, noong July 4, 1946, ginawaran ng independensya ang Pilipinas. Pero pinanatiling atrasado at pre-industrial ang ekonomiya ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. So binigyan tayo ng independence. Pero yung ating ekonomiya, ganun pa rin. Kung nung panahong hawak tayo ng US, hanggang ngayon, ganun pa rin. Lahat ng presidente mula noon, lalo na sa ilalim ng kasalukuyang Republika ng Pilipinas, hanggang ngayon kay Marcos Jr. ay hindi naman nagpatupad ng mga programang ganap na magpapaunlad ng Pilipinas para maging industrial na bansa. Yan po ang katotohanan. Lahat naman ng presidente mula pa noon hanggang ngayon kay Marcos, itong si Marcos Jr., hindi naman nagpapatupad ng mga programang magpapa-industrialize ng Pilipinas. Kahit binigyan na ng kalayaan, hindi pinayagan ng imperialismong US ang Pilipinas na magkaroon ng industrialisasyon. Nanatili tayong hindi maunlad na kapitalismo. Taga-supply tayo ng raw materials. Tingnan nyo dyan sa kanan. Yung sa kaliwa naman, taga-benta tayo. Bagsakan tayo ng finished products nila. Yan yung trading. O ngayon, kahit nung panahon ni Marcos Sr., sobrang lumubo ang dayuhang utang ng bansa. Bagamat nagkaroon ng mga proyektong pang-infrastruktura, yung mga pinagmamalaki noon ng Marcos Sr., bagamat nagkaroon ng mga proyektong pang-infrastruktura at nagtayo ng mga korporasyon at negosyong pag-aari ng gobyerno, ginawa itong gatasan para sa malawakang korupsyon ng diktadurang Marcos tulad ng Petron, Napocor, yan. Kumbaga, totoo, nagtayo ang gobyerno ng mga negosyong pag-aari ng gobyerno, pero ginawang milking cow, kaya nagkalugi-lugi. Nabaon tayo sa utang. Kahit sa panahon ni Ramos, walang nangyari sa programang Philippines 2000 noon ni Ramos. Sabi niya, magiging newly industrializing country na tayo, Nick. Pero wala, wala ring nangyari dyan. Ibininta pa nga ni Ramos ang halos lahat ng pag-aari ng gobyerno. Tulad ng yung pagdidistribute ng tubig,
sa Metro Manila, napunta sa Manila Water at Maynilad, private. Prinivatize ang Petron, nabili ng Saudi Aramco, nabili na yung Philippine Airlines ni Lucio Tan. Yung Napocor, kinalaunan na privatize yan sa ilalim ng IPIRA. Kaya yun yung nangyari. Sa ilalim naman ni ng rehimeng Arroyo ay lalong lumala kasi nagkaroon ng liberalisasyon, privatisasyon, deregulasyon. Lalong namatay ang lokal na ekonomiya. Ano po bang ibig sabihin ng liberalisasyon? Yung pagpapapasok ng mga dayuhang produkto. Kaya namamatay yung mga lokal na negosyo. Pwede naman pumasok sana yung dayuhang produkto pero dapat kontrolin, i-regulate. Pag kulang lang na hindi kayang supplyan ng local producers, dapat sana yun lang pinapapasok. Pero hindi talagang todo-todong niliberalize. Ang privatization naman, halos lahat na ng mga public services, public utilities, sinapribado na. Kaya pag na-privatize na, deregulated. Ibig sabihin, hindi na regulated ang pagpipresyo kasi private na. Yang tatlo na yan, liberalisasyon, privatisasyon, deregulasyon, ang lalong nagpumatay ng ating ekonomiya. Kaya lalo tayong hindi nag-industrialize. Ngayon, panahon ni Duterte ay lalo namang lumala. Lalo namang lumala. Ay kasi, kung dati US lang ang pinag-uusapan natin, ay ngayon may China na. Yan ang ginawa ni Duterte. Pagpasok ng China, kinontrol din ang ating ekonomiya. Hindi rin tayo pinaunlad ng China. Ngayon, sa ilalim ng administrasyon o ng rehimeng Marcos Jr., pinagpapatuloy niya yung build ni Duterte. Pero, sabi niya, build more. Kasi build better and more. Kaya BBM. Pero, ang mga binibuild ay hindi naman industrialisasyon eh. Mga kalsada, mga proyekto sa power, energy, totoo, kailangan natin yan. Pero hindi naman yan magi-industrialize ng Pilipinas. Ang kailangan talaga natin, totoong industrialisasyon. Walang ganong programa kahit sa ilalim ni Marcos. Kahit pumupunta siya sa ibang bansa, naglilibot siya, hindi naman para magtayo ng industriya sa Pilipinas na magpapaunlad ng Pilipinas. Yan ang malungkot, So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ating topic, na diniscuss. Apat ang mga pangunahing dahilan ng problema ng lipunang Pilipino. Na-discuss na natin yung una, yung pre-industrial na kapitalismo. Abangan nyo sa susunod kong mga pagtalakay yung tatlo pang problema ng lipunang Pilipino. Kumbaga, kaya imagine niyo kung gaano kalubha ang problema natin. Apat ang mga pangunahing problema. Ang alam lang natin kasi, ang problema, corruption at saka political dynasty. Totoo yan. Pero isa lang yan sa apat eh. Yung diniscuss kong pre-industrial na kapitalismo, iba ito kaysa political dynasty at sa trapong politika. Pareho yan problema. Pero yung sabihin na ang problema lang natin ay korupsyon at sistemang trapong politika, medyo sa paniniwala po namin sa Bunyog, hindi po yun lang. So yan. So, magtatanong kayo. So anong solusyon, Attorney Enzo? Ay mayroon pong pang-apat na topic. Hindi po ba pangatlo, yung solusyon sa mga problema? Itong diniscuss ko kasi ngayon, tungkol lang sa apat na problema ng Pilipinas, yung una lang muna ang diniscuss ko. Abangan nyo yung pag-discuss ko ng number 2. Number 3 and number 4. Iyan po, So, magandang araw po sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan. Sana po, nakatulong po itong pagtalakay ko ngayon, mga kabunyog, sa pagmumulat ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang problema ng ating bayan. Iyan po, Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip